Walang katapusang traffic, pabago-bagong lagay ng panahon, availability at safety ng masasakyan. Ilan lang yan sa concerns ng isang commuter. Ako si Louie, taga Santa Maria, Bulacan, at sa araw na ito, lilibutin ko ang Metro Manila bilang isang commuter. Teka, kaya ko ba? Sige, subukan natin. Let's go! Good morning mga kapatid. Time check, it's 6:20 AM. Hindi pa masyadong sumisikat yung araw, pero actually late na ako sa normal na alis ng isang commuter na kailangang gumising ng maaga para maiwasan ng aberya gaya ng walang masakyan o traffic. Sa ngayon, sasakay ako ng tricycle papunta sa sakay ng jeep para makalabas ng Bulacan. Nandito kasi ako ngayon sa Santa Maria, Bulacan, and dadaan tayo sa MacArthur Highway. First stop natin ay Valenzuela. Let's go! Ikaw kuya. Nag-aabang na ako ng jeep papunta ng MacArthur Highway para makapunta ng Valenzuela. Mahigit 30 minutes na ang nakalilipas, naghihintay pa rin ako ng masasakyan na dadaan sa una kong destinasyon. Dito pumasok sa isip ko kung dapat bang inagahan ko pa ang pag-alis sa bahay para magkaroon ng allowance sa paghihintay ng masasakyan. Kamukhang makakasakay na tayo dadaan ng monumento. Sa wakas ay nakasakay na ako papuntang Valenzuela. Nadaanan ko along MacArthur Highway ang ginagawang North-South Commuter Railway ng Philippine National Railways. Sinasabing mapapadali nito ang biyahe ng mga commuter sa Bulacan at Pampanga para makalabas-pasok sa Metro Manila. Habang hinihintay yan, tis-tis muna tayo dito sa malubak na kalsada ng MacArthur Highway. Time check, 7:43 AM. Nakarating na ako ng Valenzuela. Ang Valenzuela City ang isa sa mga gateway ng mga taga-Bulacan at maging mga taga-Norte papasok ng Metro Manila. Kadalasan ito rin yung landmark ng mga nagbibisikleta along MacArthur Highway. Kaya madalas may nagpipicture dito sa harapan ng sign na to na bit-bit yung bike nila. So ayun, ito ang ating first stop. At ang next stop natin ay Malabon. Tara! Anong bayan po? Sa may Malabon po ba to? Time check, 8:12 AM. Nakasakay ako ng jeep papuntang Malabon. Dito medyo natagalan bago umalis ang jeep dahil sa paghihintay ng pasahero. Nakakwentuhan ko ang driver ng sinasakyan kong jeep. Naipasok mo na tong jeep mo sa korporasyon. Dati ayaw ko, medyo may nag-siyempre sa akin, ipasok mo na, delikado na. Anya, nababagabag siya sa pagpapatuloy ng jeepney consolidation sa ilalim ng PUV modernization program ng pamahalaan. Wala kang bumili ng bagong ano? Ayaw ko, Ayaw. mahal din. 2.6 million, tapos ang garahe sa kanila. Marami ang bayarin, ngayon ang inayawan ko rin. Meron kasi monthly, 500, meron weekly, 50. Ako naman to, ang bayarin. Kasabay ng pag-andar ng kanyang jeep ang pag-andar din ng kanyang emosyon at saloobin ukol sa hindi na napigilang programa. Inilarawan niya itong pahirap sa mga tsuper at sa tulad niyang operator ng sariling jeep na minamaneho niya. Tapos talagang ano namin, no? Hindi ako nakaimik. Nakinig na lamang at hinayaan siyang ilabas ang kanyang mga hinaing para naman maramdaman ni Kuya na kahit papaano ay may nakauunawa sa kanilang sitwasyon. Silang mga namamasada at nagnanais lamang na makapaghanap buhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Paano walang Kuya, time check, 8:52 AM at nakarating na tayo dito sa Malabon. Eksakto dito sa Malabon City Hall. Malabon City, check. Next stop, Navotas City.
Dahil hindi ko kabisadong lugar, nagtanong-tanong ako sa mga tao kung saan makasasakay papuntang Navotas Fishport. Kaya dadaan ko ng fishport. Nang ituro ako ni Kuya sa direksyon na hindi ko maintindihan, napunta ako rito sa nakapilang e-tricycle Kuya, tara, fishport. at inalok na ihahatid niya ako sa pupuntahan ko sa halagang 100 piso. Kaya kamusta naman pamamasada dito sa e-tri? Ba't hindi kayo mag-tricycle? Bakit ito yung napili nyo? Hindi kasi masyadong mahal yung yung tricycle di motor. Mahal tayong gasolina. So ito na lang, kuryente lang. Kamusta naman yung konsumo sa kuryente? Okay naman, mababa naman. Sa tingin mo makakatipid ka kaysa sa pag ng tricycle? Malaki. Matitipid mo. Mula umaga hanggang alas. Mag-umpisa ka ng alas 7 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi, gumagana pa siya. Ayon kay Kuya Eric, nire-rehistro nila ang mga pinamamasada nilang e-tricycle at nire-require sila na magkaroon ng lisensya. Ayos naman ang e-tricycle experience ko. Medyo mataas ang ceiling at open air kaya presko, hindi rin matagtag. Mataas ang upuan kung ikukumpara sa dimotor na tricycle. Ang gustong sakyan ng mga senior. Ito na. Sandaan ko. Thank you, thank you. So ayun, time check, 9:07 a.m. Mabilis lang biyahe. Nandito na ako sa Navotas City. Navotas City Fishport Complex. So papasok sana ako sa Fishport, pero binalaan ako ng guard na bawal daw mag-video. Kailangan pa magpaalam. Wala na akong maisip na magandang dahilan para makapag-video. So I guess that's it for Navotas City. Next stop, Manila. Natagalan ako sa paghihintay ng jeep na dadaan sa Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Hanggang sa napag-alaman kong wala pala talagang rektang biyahe sa pupuntahan ko. Sige, pababa na lang po ako sa kasama. Thank you. Lilipat tayo ng jeep mamaya. Tatlong sakay po. Sige, pababa na lang. Nakalipat na ako ng isa pang jeep. Puntang Fort Santiago. Isang jeep pa papuntang Fort Santiago. Bukod sa paghihintay ng matagal na masasakyan, mukhang kasama na rin ata sa experience yung maligo ka sa sarili mong pawis. Matapos ang ilang minutong paghihintay at pakikipagpatintero sa mga sasakyan sa isang busy na kalsada. Hashtag pedestrian. Nakarating na ako sa susunod kong destinasyon. Time check, 10:12 a.m. Nakarating na ako dito sa Fort Santiago. Sa sobrang init, natakam ako sa sorbetes na binibenta sa labas, Kaya magkano nasa phone? kaya nagpalamig muna ako. Okay, thank you po. Ako mag-shoot dito sa... May naabutan din akong grupo ng estudyante na mukhang dito ang napiling lokasyon para kuhanan ng sa tingin ko yung kanilang project sa school na naka full costume pa. Jose Rizal Spotted. Manila, check. Next stop, Makati City. Let's go! Para makarating sa Makati, sumakay ako sa tinatawag nilang tuk-tuk papunta sa istasyon ng LRT-1. Katunog ito ng tuk-tuk na isang mode of transportation sa Thailand at iba pang lugar sa Southeast Asia. Kung safety ang pag-uusapan, well, sanayan lang din siguro. Lalo na kung dito ka rin nakapwesto sa tabi ng driver. Mapapapikit ka talaga lalo na't nakikipagsabayan pala ito sa mga naglalakihang truck. Ligtas naman ako nakarating dito sa United Nations Station. Mag-LRT tayo papuntang Buendia. Isa rin sa masasabing struggle ng mga commuter yung mga ganito kataas na hagdan. Paakyat sa platform ng mga tren. ₱50 po. Thank you. Ngayon lang ako makasasakay sa LRT-1 at nalaman kong two-way pala itong Turnstile Gate. Nasakto pang may kararating lang na tren kaya nagdagsaan ng mga bumababa. Kaya naman kami rito sa other side tamang hintay lang. Talaga namang susunduin nito ang pasensya mo kung nagmamadali ka at balak kong sumakay agad sa kararating lang na tren.
Okay, waiting game muna tayo sa pagdating ng tren. Napansin ko ring makitid ang platform dito. Kung safety ulit ang pag-uusapan, well, sanayan at doble ingat na lang. Mukhang nagbabadya yung panahon, nandito na ako sa Buendia. Dahil hindi ko naman kabisado itong lugar, umasa lang ulit ako sa mga taong pagtatanungan ko. Ano po ng Ayala Triangle? Nakailang ulit din na para na akong pinagpapasapasahan dahil sa binibigay nilang direksyon. Time check, it's 11:21 AM. Dito ako sa Buendia. Nag-aabang ng bus puntang Ayala. Ito na. Hanggang sa may nakita na rin akong bus na tutumbukin yung pupuntahan ko. Deadman na sa sinasabi nilang masama sa kalusugan ng matuyuan ng pawis. Pero nung naramdaman ko yung lamig ng aircon, napa-thank you Lord na lang talaga ako. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na ako sa Ayala. Para makapunta tayo ng Ayala Triangle, bababa tayo. 7 minutes walk. Let's go. So yun mga kapatid, nandito na tayo sa Makati. Time check, 11:47 AM. Dito tayo sa Ayala Triangle Garden. Look at the view. Makati, check. Next stop, Pasay City. Let's go. Habang paalis na ako sa Ayala Triangle Garden, naramdaman ko ang pagpatak ng ulan. Hanggang sa hassle para sa commuter ang mga ganitong biglaang pag-ulan. Mabuti na lang at huminto ang ulan, sakto at pababa na ako pabalik sa Buendia. Habang naglalakad nga nakaramdam ako ng gutom, kaya kumain muna ako dito sa nadaanan kong kantina. Para sa akin, hindi naman challenge ang paghanap ng sulit na makakainan dito sa Metro Manila pag inabutan ka ng gutom sa pagkukommute. Gaya nitong nadaanan ko, bumili ako ng shawarma rice at siomai. Yun nga lang, wala silang patubig kaya bumili pa ako ng bottled water. Masarap naman at nakagastos ako ng halagang 150 pesos. Bagong kain, back to the ball game. Let's go. Ngayong nakapag-recharge na, balik na ulit sa biyahe. Dahil nanggaling na ako dito kanina, nagkaroon na ako ng idea kung saan ako sasakay. Hey guys, time check. Eksaktong 1 PM. Nakarating na ako ng Pasay City dito sa MOA. Pinuntahan ko itong seaside kasi may nakapagsabi sa akin na puntahan ito ng mga tao. At ito ang bumungad sa akin. Isang reclamation site at mga basura sa dagat. May theme park din pala rito. Tanghaling tapat kaya siguro walang masyadong tao. Sa tindi ng init nandun silang lahat sa loob ng mall nagpapalamig. Pasay City, check. Next stop, Parañaque City. Let's go. Time check, 1:45 PM. Nandito na ako sa PTEX. Base sa website ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, umaabot sa 100,000 ang naitatala ng terminal na expected daily traffic o dagsa ng mga tao kada araw. Katumbas yan ang aabot sa 4,000 pasahero kada oras. Sa loob nito, fully air-conditioned na at marami na ring establishmento. Kaya sinulit ko na ang pagkakataon at nagpalit na ako ng damit at nag-charge na rin ng cellphone. Habang hinihintay ko ang aking phone na makapag-recharge, nagka-time ako na magmuni-muni. Sa dinami-rami ng mga biyahero ng terminal na ito kada araw, hindi mawala sa isip ko na bawat isa rito ay may sarili-sariling pinagdadaanan. Tulad ko ay tiyak may dahilan ng pagbiyahe nila. Lahat ay may bitbit na bagahe. Literal na bagahe at maging mabigat na bagahe sa buhay. Hindi ko man alam ang kanilang kwento pero ramdam ko ang pagod sa kanilang ora. Siguro pagod lang din ako dahil ilang oras na rin ako nagko-commute. Kaya nagdesisyon akong magpahinga muna at mas tagalan pa ang pagstay sa PTEX. Parañaque, check. Next stop, Las Piñas.
Habang nasa biyahe, bumuhos na naman ng malakas na ulan. Medyo kinabahan din ako dahil napag-alaman kong hindi pala dadaan ng nasakyan kong bus sa original kong pupuntahan sa Las Piñas. PM, nakarating na ako ng Las Piñas City. Sa Bamboo Organ Museum ako dapat pupunta eh. Kaso naiba way nung bus, kaya dito na lang ako sa Las Piñas City Hall na punta. Kanina bumuhos yung napakalakas na ulan. Ngayon, wala na ulit. Buti natataon kapag bumababa ako ng bus, nawawala yung ulan. Alright, Las Piñas City check. Next stop, Muntinlupa. Let's go! Habang nasa biyahe, naranasan ko yung paiba-ibang bugso ng panahon. Time check, 3:59 PM. Nakarating na ako sa Muntinlupa, dito sa may Alabang. Medyo maulan, matapos na umaraw kanina, umulan ulit, kaya mahirap mag-commute. Alright, Muntinlupa, check. Next stop, Taguig. Let's go! May nakita ako nagbebenta ng merienda rito kaya nag-quick banana cue break muna ako. Kinakain ko yan habang naghihintay ng jeep papunta sa susunod kong destinasyon. Dito target kong makapunta sa dating pinagtatayuan ng isang mall kasi may nakapagsabi sa akin na may sakayan doon papunta sa BGC Taguig. Hanggang sa nakarating na ako dito sa Vista Terminal Exchange. So, bumili ako ng card na masahe papunta BGC, 120 pesos. Ay, hindi ko naman magagamit sa mga future na discount. 120. Matagal na naging waiting time para umandar ang bus. Pagod na ako. Ramdam na ramdam ko na rin ang pagod. Tapos bumungad pa ang matinding traffic. Time check, 5:50 PM. And nandito nga ako ngayon sa Market BGC Taguig. Medyo matagal yung biyahe papunta dito sa BGC mula doon sa Muntinlupa. Hindi ko alam kung saan dumaan yung bus, pero ang mahalaga, dito na ako. Ito na yung pang-10 syudad sa Metro Manila na napuntahan ko. And yeah, Taguig City, check. Next stop, Pateros. Let's go! Ngayon, maghahanap naman ako ng masasakyan papunta Pateros. Medyo umaambon. Bali, 11 hours na higit na po akong nakakapagod. Pabago-bago yung panahon. Pero kakayanin ko. Sana kayanin. Naabutan ko yung dagsa ng mga tao na naghihintay rin ng masasakyan. Wala na akong idea kung saan ako sasakay, kaya nag-decide ako na maghabal-habal na lang. Naperan ako ni Kuya. Hanggang Pateros, 200 pesos. What up? Time check, 6:06 PM. Up to Pateros. Let's go. Sanay naman akong umangkas sa motor pero hindi pa rin maalis sa akin yung kaba nung panahon na ito. Umbulan kasi kaya basa yung kalsada at madulas. Maganda ang diskarte ni Kuya para makasingit sa masikip na daan dahil traffic, pero may halong kaba dahil baka maging mitsa pa ito ng aksidente. Wala pa namang insurance kapag habal-habal. Nagdali pa ako ng perwisyo. Tinanong ko rin si Kuya Driver kung bakit hindi niya ipasok sa motorcycle taxi company itong minamaneho niya. Pabawasan ka pa ng 20%. Tapos, yung sukat ng pamasahe nila, naka-GPS, hindi binabase sa kung saan yung way mo pagdating sa actual. Kaya lugi ka sa natatalo ka sa gasolina. Kung tutusin, mas malaki talaga magpatong ng pamasahe ang habal-habal. Pero minsan dahil may pagkakataong mahirap ang pagbubook sa mga ride-hailing app, sila na lang ang nagiging kumbaga ay last resort ng mga commuter lalo pag rush hour.
Hello kapatid, time check, 6:15. Nakarating na ako ng Pateros dito sa Shrine of Saint Martha. Medyo maulan pa rin and salukuyang may ginagawang misa dito sa likod. Pateros, check. Next stop, Pasig. Let's go! Lumalalim na ang gabi at kinakabahan na ako rito dahil baka di ko na maabutan ang biyahe ng ferry sa Pasig para naman makapunta ng Mandaluyong. Medyo mahaba rin ang biyahe sa jeep kaya hindi na ako mapakali. Hey guys, time check, 6:47 PM and kararating ko lang ng Pasig dito sa may palengke. Medyo gabi na. Ngayon, titingnan natin kung bukas pa yung sakayan ng ferry papuntang Mandaluyong. Okay, Pasig, check. Next stop, Mandaluyong. Let's go! Saan tayo? Sad news, may nakapagsabi na wala nang biyahe yung ferry dito sa may Kalawaan. Kaya nakapag-decide na lang ako na mag motorcycle taxi puntang Mandaluyong. Kaya ko to. Kahit medyo kinakabahan dahil masyado ng late. Sa oras na to, mahirap na rin makapag-book ng motorcycle taxi dahil masyadong busy sa lugar. Grabe yung kaba ko rito dahil ang worry ko naman nung time na yan yung mahabol yung oras ng cut-off sa mga tren para sa mga susunod kong pinlanong destinasyon. Hanggang sa wakas ay nakasakay na rin ako. Time check, 7:42 PM. Kararating ko lang dito sa Mandaluyong, sa TV5 Media Center. Bale, 4 na lang na lugar yung pupuntahan natin dito sa Metro Manila. Konti na lang, medyo tumataas yung hopes ko. Mandaluyong, check. Next stop, San Juan. Let's go! Mula rito ay as usual, hindi ko pa rin alam kung saan ako sasakay. Hanggang sa may nagturo na sumakay ako ng modern jeep papuntang Calentong at doon daw ay may sakaya na. Wala dun sa modern jeep, binaba ako somewhere dito na hindi ko alam. Binigyan lang ako ng instruction na sumakay daw ako ng jeep para makapunta ng San Juan. Kaya susundin ko na lang siya. Let's go. Aaminin kong yung trust issues ko medyo bumaba, kaya nagpa siya ako magbukas ng Google Maps para makasigurong sa way ng San Juan papunta ang jeep. Hanggang sa napansin kong palayo ako ng palayo sa pupuntahan ko, kaya dahil sa pagpanik, bumaba ako ng jeep. Muli ay nagtanong-tanong at kung saan ako pinapunta. Panik na naman ang abot ko. Buti na lang at sa wakas ay may nakita akong jeep na dadaan talaga sa Green Hills kung saan ako pupunta. Okay, guys, time check, 8:50 PM. Kararating ko lang dito sa Green Hills, San Juan City. Magmamadali ako baka kasi hindi ko maabutan yung LRT sa susunod kong pupuntahan. Okay, San Juan City, check. Next stop, Marikina. Let's go! Tapos mula doon sasakay ako ng hanggang Cubao Station, lilipat ng LRT para makapunta ng Marikina. Sana makaabot ako. Pagkababa ko ng jeep ay kumaripas na ako ng takbo paakyat ng MRT. Lalo pang naging intense yung pagpanik ko nung marinig kong may paparating ng tren. Buti na lang ay nakapag-load ako sa card ko kaya madali na lang yung pagpasok ko. Hingal at tagaktak ang pawis ko habang nasa loob ng tren. Wala na akong pakialam basta nakaset na sa utak ko na dapat maabutan ko ang last trip ng LRT2. Hanggang sa nakarating ako sa Cubao. Lipat naman tayo ng LRT2. Kung connected lang sana yung dalawang istasyon ng Cubao ng MRT tsaka LRT. Dali lang sana eh. Kasi hindi, lalakad pa.
Habang umaandar ang tren, na-realize kong isa ito sa mga dilema ng commuter sa Metro Manila. May time limit ang biyahe kaya bawal ang papatay-patay, kung hindi wala kang masasakyan. Sa kabila nito, na-appreciate ko rin kung gaano kaganda ang LRT2. Maluwag sa loob at malamig. Kung ikukumpara ko sa ibang tren sa Metro Manila, ito ang pinakamaganda para sa akin. Time check, 9:35 PM. Parating na ako ng Marikina dito sa Santolan Station ng LRT2. So guys, siguro ito na lang ang pupuntahan ko sa Marikina kasi masyado ng gabi. Baka wala na rin akong masakyan pabalik ng QC at Monumento. So yun, Marikina, check. Next stop, QC. Let's go! Sa puntong ito, wala pa rin akong ideya kung saan ako sasakay. Basta ang alam ko lang, pabalik ako ng Quezon City kaya nagpa siya akong tumawid. Mula sa Marikina, may nakita akong modern jeep na papuntang Cubao. Sabi nga nila, all roads lead to Cubao, kaya dito na ako sumakay. Kaso na-realize kong sa Aurora Boulevard ang tutumbukin nito, kaya bumaba ako sa Anonas. Dito nagpa siya akong kumain pantawid gutom. Ngayon, bumaba muna ako dito sa may Anonas. Though, Quezon City na siya, pero gusto ko mapuntahan yung QC Circle para lang sa sake ng ginagawang punto. Kaya napapansin ko, wala akong makita ng jeep papunta doon, kaya nagpa siya ako na mag-motorcycle taxi na lang ulit. Alam ko ang motorcycle taxi, ano lang siya, medyo cheat siya, pero yun ang realidad eh. Sila yung nagsasalba sa atin kapag wala na tayong masakyan. Kapag wala na tayong choice, yun yung nagiging last resort natin. So yun, let's go! 10:24 PM. Nakarating na ako dito sa QC Circle. Sa wakas, ito yung pangalawa sa huli na pupuntahan ko ngayong araw. Quezon City, check! Next stop, my last stop, Caloocan City. Let's go! Tayo tatawid. Tulad sa Makati, may paganito din pala rito sa QC. Makikita nga lang ang malaking pagkakaiba. Kayo na lang ang humusga. Matapos ito, muli akong sumakay ng jeep papuntang EDSA. Bumaba ako malapit sa Quezon Avenue Station ng EDSA Bus Carousel para makapunta sa Monumento. Siya ring last stop nitong bus. Hanggang sa... Time check, it's 11:06 PM. And yeah, I finally made it. 16 cities, 1 municipality. Finally here. Kamusta yung experience? Well, mahirap. Ramdam ng buong katawan ko yung pagod after nung ginawa ko. Nakakalungkot dahil totoo itong danas ng mga kapatid nating commuter sa araw-araw. And frustrating kasi may mga hindi ako nagawa na parte ng itinerary ko. Dahil siguro tulad ng rebuttal ng iba, hindi ko inagahan. Diba? Yun lagi yung sagot nila. Pero hanggang kailan tayo mag-a-adjust para lang makaabot sa tamang oras sa trabaho, sa school, at sa mga pupuntahan natin. Hanggang kailan na gigising tayo ng 1-2 oras sa normal na gising natin para makaabot sa first trip ng jeep, ng bus. Hindi na bago ang makarinig ng mga daing sa pagko-commute. Masuswerte ang mga may sasakyan, service, yung mga may pribilehiyo dahil hindi na nila kailangan maranasan ito. Ikaw kapatid, kaya mo rin bang malibot ang Metro Manila nang nakakommute? Para sa iba pang contents tulad nito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5. Ako si Louie Urhino, News 5 Digital.